Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rizzo once again. So nakaboto na ako mga idols. Di ba? Lapit natin sa cam. Nakaboto na po ang inyong lingkod. Oh yeah. Siyempre guys, ang binoto ko po ay straight PDP laban. Pero dahil 10 lang po sila, dinagdagan ko po yun ng 2 mga idol. So hulaan nyo kung sino yung 2 dinagdag ko mga idols. Oh, kung sino makakahula ng tamang sagot, may GCash. Ano guys, game ba kayo? Wala kayong ibang gagawin mga idols kundi i-share ang video ko na to. Tapos ilagay nyo po sa caption ang hula nyong 2 senador na dinagdag ko sa PDP laban or Duterte mga idols. Okay ba? Siyempre po, straight tayo PDP laban siyempre. So i-record ko yun mga idols at hahanap po tayo ng mga mag-share na may tamang sagot. Okay ba mga idols? Ito naman po ang latest ngayon. Nakaboto na po si President Kuting at si Tambaloslos. Pero guys, alam nyo kung anong nangyari sa kanilang parehas? Parehas nagkaroon ng glitch. Nakakatawa no? Kasi guys, kanina nung bumoto ako, okay naman. Pumasok naman agad sa ACM yung balota ko. Tapos kayo, dahil lang siguro di nyo alam i-shoot yung balota nyo sa ACM, nagkaroon ng glitch. Doon mo talaga malalaman na parehas may pagka-Abnoy itong 2 magpinsan na to no? Ano ba kayo? Kamag-anak nyo ba si Abnoy? Ha? Magpapasok lang ng balota sa ACM, nagkaka-glitch pa. May mga amats ba kayo? Ha? So ayon naman guys sa post ng DWIZ882, shoutout sa inyo lahat mga idols, umaaray na daw po ang mga botante sa Highway Hills Elementary School sa Mandaluyong City matapos pumalya ang automated counting machine. Ayon kay William Lagonoy, ilang minuto na raw po nagja-jam o hindi pumapasok ang mga balota. Pinalalagyan umano siya ng ink sa kanyang daliri nang hindi kumpletong na ipapasok ang kanyang balota. Nangangamba raw po ang botanteng si Lagonoy dahil posibleng madaya ang kanyang boto. Ano kang pipili maglagay ng ink? Sir, excuse me po. Hindi pa namin na... Sir, kaya po relax lang po. Nabasa Huwag po kayo magalit. Kasi sila po yung sila mo po. Sinabi po ni principal, okay lang po. Hindi okay na magpagaling kami na hindi nabibili yung boto namin. Hindi namin po sila, sir. Hindi mo sistema ano. I-ano ni po O hindi ako magpapalagay ng ink. Kasi hindi na ako sure kung nabibilan yan eh. Huwag po kayo magpalagay ng ink. Wala sa ayos no? Oo nga naman mga boss. Ba't ko naman lalagyan ng ink ang kanyang daliri? Eh di naman pumasok ang balota niya sa ACM, di ba? Tama. Ano kayo, hilo? Hindi ho tama yun. Hintayin nyo maipasok Tama. Sa kanyo lagyan ng ink, di ba? Mali po ang ganyang sistema mga boss. Dahil kahit ako ilagay sa katayuan niya, eh magagalit din po talaga ako. Hindi po ako aalis dyan hanggat hindi pumapasok sa ACM ang balota ko Tama. Kesi hudang abutin tayo hanggang bukas, importanteng mabilang ang boto ko. Tama. Kaya tama lang ang ginawa ni Idol na ipaglaban niya kung ano ang tama. Kaya nga guys, pwede po nating ihalin tulad ng ACM na palyado na yan sa palpak nating gobyerno ngayon. Na certified, palpak din talaga. Tama. At oo nga pala mga idols, may mga nag-message po sa akin na mali daw po ang theory ko na mga senatorial candidate daw po ni Kuting ang makakapasok kasi malakas daw po talaga ang senatorial candidate ng PDP laban. Diyos ko Lord naman, Iron Man, Superman, Batman, Ant-Man. Guys naman, kung walang dayaan, senatorial candidates po talaga ng PDP laban ang mananalo. No doubt about it mga idol. Sila po talaga ang malakas na senatorial slate. Siyempre suportado nating mga DDS yan. Eh kaso nga po, di ba ang theory ko is garapalan ng dayaan ngayong darating na halalan, di ba? Kaya nga po ang unang theory ko, dahil garapalan nga po ang dayaan, eh makakapasok po lahat ng senatorial candidates ni President Kuting. Di ba mga idol? Pero dahil nabunyag ko na po sa lahat ang posibleng karapalang dayaang plano nila, eh malamang magpa-plan B po yung mga yan para patunayan na mali po ako mga idol. Kaya naman po ang theory ko dito na gagawin nila is magkakaroon po sila ng 2 sacrificial dam, lam, para lang palabasing wala silang kontrol sa resulta
ng halalan, di ba? Kaya po ang theory ko, 10 out of 12 senatorial candidates ni Kuting ang makakapasok. 2 ang pwede nilang ibenta para makapasok si Kuya Bongo at Senator Bato dahil di pa rin po sila mawala-wala sa mga survey yan. Gets nyo na ba mga idols? May mga nagalit sa theory ko eh. So sana po malinaw na po yung mga sinabi ko sa inyo mga idols. Okay ba? So grabe ngayong halalan na ito mga idols dahil alam nyo ba na iba daw po ang lumabas na pangalan sa resibo na binoto ni senatorial candidate Raul Lambino matapos lumabas sa kanyang resibo ang ibang pangalan ng mga kandidato na hindi niya naman binoto. At mismong ang pangalan niya daw mga idols ay hindi rin daw lumabas sa kanyang resibo. What the F, diba? Ito mga kababayan, ito yung resibong natanggap ko nung bumoto ko. Una, blanco, wala. Yung pangalawa, ito. Pangatlo, ito pa rin. Iba yung mga lumabas na mga pangalan doon sa binoto ko. So, iiwanan ko ito sa PI. Pagkakakilusatan, bahala na kayo dyan. Anong gagawin dyan? Basta mag-iwalak kita. Ganoon tanal yung perfecto tayo machine. Ayos na pala. Pero guys, in fairness, grabe yung pasensya at pangunawa ni Lambino ah. Imagine kahit obviously may nangyari ng dayaan sa pagboto niya, ayun, iniwanan niya lang dun yung resibo niya no? Grabe. Di man lang nabilang yung boto niya sa kandidatong gusto niyang iboto. Alang iya na yan, no? Pero guys, may paliwanag sa ganitong phenomenon si Comelec Chair George Garcia mga idols. Nakalimutan lang daw nila ang binoto nila. Yun naman pala guys, nakalimutan nyo naman pala. So tayo pala ang may kasalanan mga idols. Putya, ano kayang reaksyon ng mga kababayan nating nakaranas ng receipt discrepancies, no? Pakimura, paki-comment mga idols ang reaksyon nyo sa garapalang palusot na ito ni Comelec Chair Garcia. So congratulations nga po pala kay Kuya Bongo with 25.2 million votes. Nako, congratulations Kuya Bongo, you deserve it. Si Bam Aquino hindi niya deserve yan. Mukha pong imposible yan mga idol. Siyempre congratulations din po kay Bato de la Rosa. Nako, congratulations sa'yo. Diba guys, anong sabi ko sa inyo? Makakapasok yan si Kuya Bongo at si Bato. Diba? Sunod, binanggit ko rin sa inyo makakapasok yan si Erwin Tulfo mga idol. Diba? Si Kiko Pangilinan, hindi ko po ini-expect yan mga idol. Pero mukhang imposible yata yan. Si Kiko at si Bam Aquino mga idol. Imposible yan. Si Marcoleta po, nako, congratulations sa'yo idol Marcoleta. Sunod, si Ping Lacson mga idol. Nakapasok din, di ba binanggit ko rin sa inyo yan. Although kasama yan sa mga binanggit ko na posibleng sacrificial lamb ni Kuting para lang patunayang wala silang control sa resulta ng eleksyon. Di ba mga idol? Ping Lacson Soto, Pia Cayetano, di ba? Camille Villar, Amy Marcos at Lito Lapid mga idol. Si Tulfo, si Ben Tulfo, number 13. Si Bong Revilla mga idol, sayang hindi nakapasok. Hindi nakapasok si idol. Hindi ko ina-expect mga idol na magiging sacrificial lamb ni Kuting, si Bong Revilla Jr., si Abby Binay, at si Abalos. I didn't see it coming. My God. Hindi ko ina-expect to ah. Ngayon magsisi na kayo Abalos, Abby Binay, at Bong Revilla dahil pinaasa kayo ni Kuting. Si Jimmy Bondoc, number 17, oh, sayang. Ito si Pacman, oh, number 18, di ba? Ito lang ang tumama sa mga sacrificial lamb ko. Ni Kuting, no? Aba, si Buisita, naka number 20 pa, oh. Si Heidi Mendoza. Ba, naka 8 million pa, oh. Willie Revillame, oh, buti naman. Peace tayo, Boss Will. Number 22. Alam nga naman kasing manalo ka. Ano namang anuhin mo sa Senado, di ba? Ano naman ang pwede mong magawa doon? Mamigay ng jacket? Wag na, kaya okay lang yan. Okay, wag ka nang tumakbo. Sayang si Vic Rodriguez, number 23, oh. Francis Tolentino. Pucha! Hindi nakapasok si Tolentino, guys.
Pucha, ang dami palang sinakripisyo ni Kuting. Grabe. Nako, Boss Francis, Senator Francis Tolentino. Nako, ngayon alam mo na. Ngayon alam mo na ay nako, huwag ka na magdidikit dyan kay Kuting. Tinrider kay, no? Nanyo, grabe, di ko na-expect si Tolentino. Number 25, oh. Goodness. Si Doc Willie Ong naka 7 million pa, oh. Si Boss JV Hinlo, PDP Laban, naka 7 million din. Si Gringo Hunasan, 6.3 million. Number 28, sayang. Oy, si Luke Masamang Espiritu, number 29. Better luck next life, boss. Sayang si Doc Marites Mata, oh. Si Kibuloy, number 31. Teddy Casino, Arlene Brosas, naka 4 million lang. Si Calio din, naka 3 million din, ha? Kahit pa paano. Diba? At least, naka ano pa sila, ilang million pa sila. Diba? Tama. So yan guys, congratulations po kay Kuya Bongo. You deserve it, Kuya Bongo. You really, really deserve it. Sa party list mga idol, ang binoto ko dito, Duterte Youth. 2.2 million votes. 5.61%. Nice. Congratulations, Congressman Cardema. You guys deserve it. So tingin ko guys, para mapatunayan ni Kuting na wala silang kontrol sa resulta ng eleksyon, tingin ko ito ang plan C. Imagine, no? Number 2 si Bam Aquino, putris na yan. Isirang-sira din to, eh, di ba? Saka si Kiko Pangilinan, hindi ko ina-expect to. Walang hiya na yan. So si Marcoleta, di ko rin ina-expect to, mga idol. Ito yung tinatawag na para lang patunayang wala silang kontrol, 3 sa PDP ang pinasok nila, mga idol. Samantalang 2 naman sa Pink Lawan, aka Dilawan. Grabe, no? 5 ang sinakripisyo ni Kuting. Well, although tama ang bilang ko na 5, mga idols, ha? 5 nga. Pero ang tumamal dun sa 5 sacrificial lamb niya ay si Pacman. Hindi ko ina-expect talaga sina Bong Revilla, sina Abby Binay, at si Benhur Abalos. Hindi ko ina-expect yun, mga idol. Saka si Francis Tolentino, hindi ko ina-expect na hindi ipapanalo ni Kuting, mga idol. Pero sobrang saya ko dahil nakapasok si Kuya Bongo, saka si Bato, at si Marcoleta. Oh yeah! Meron po tayong 3 kaalyadong PDP na bagong senador, mga idol. Congratulations po sa inyong lahat. So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. Oh yeah!